Na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ngayon ay gumugulantang sa buong bansa. Binunyag ni Claire Castro ang umano'y malubhang kalagayan ni President Coting ng Norte Jr. Ayon sa kanyang pahayag, may seryosong isyu sa kalusugan ng Pangulo na matagal nang itinatago sa publiko. Sa isang panayam na agad nag-viral sa social media, sinabi ni Castro na posibleng may koneksyon umano ang kondisyon ng Pangulo sa paggamit ng pulburon. Bagamat wala pa siyang inilalatag na konkretong ebidensya, naging maugong ang balita matapos nitong banggitin ng umano'y pagkaka-overdose ni PBBM. Mariing namang itinanggi ng Malacanang ang mga akusasyon at tinawag itong malisyoso at walang basihan. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, nasa maayos na kalagayan ng Pangulo at patuloy na ginagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang leader ng bansa. Inaasahan daw na maglalabas ng opisyal na pahayag ang kanilang kampo upang linawin ng issue. Samantala, hinihikayat ng ilang mambabatas at health professionals na magsagawa ng investigasyon upang matiyak ang katotohanan sa likod ng mga paratang. Habang hinihintay pa ang mga susunod na hakbang, nananatiling usap-usapan sa publiko ang kalagayan ni President Coting ng Norte Jr. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga pahayag ni Yusek Attorney Claire Castro tungkol sa kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. Okay? So, nag-viral yung video na nagdurugo ang gums ng Pangulo. Sabi ni Claire Castro, he's okay. Kasi nakakasalamuha daw niya, nakita niya, nagtatrabaho ang Pangulo. So, okay siya dahil nagtatrabaho. So, nothing to worry daw. Kaya lang, hindi mo maiwasan ng taong bayan mag-speculate kung ano ba talaga ang kalusugan ng Pangulo. So, ito, merong panawagan ang Yusek Claire Castro tungkol sa kalusugan. Ipagdasal na lang daw natin ang kalusugan ng Pangulo. Okay, ito, post ng Paulo Duterte supporters. Huwag niyong gawan ng kwento ang Pangulo sa kanyang kalusugan. Okay? Ito ang mensahe ni PCO Yusek Claire Castro sa mga nagpapakalat ng mga maling balita laban kay Pangulong Marcos. Ayon sa kanya, kaysa gawan ito ng iba't ibang kwento na wala namang katotohanan, ay ipagdasal na lang na maging maganda ang kalusugan nito. So ito yung exact words ng Yusek Claire Castro. Ipagdasal po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. Sa mga fake news peddlers, huwag niyong gawan ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi yan maganda para sa ating bansa. Dapat ipagdasal pa natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. Iwasan na magbigay ng speculation. Kahit hindi doktor, ay nagpapadoktor sa social media. Okay? Mabuti yung sinabi niya, doktor. Dapat doktor ang magsabi. Unang doktor na nakapansin sa kalusugan ng Pangulo ay si Dr. Gary C. Yung channel niya sa YouTube, gabay sa kalusugan. Ang dami niyang followers. Isa ako sa nanonood. Ako noong una, inaatake ako palagi ng arthritis. Sumasakit ang mga tuhod, mga joints. Sarap kasing kumain ng pinapaitan Ilocano po ako. Hindi ko maiwasan kumain ng pinapaitan.
Alam mo naman, kambing. Kaya lang, sa panunod ko kay Dr. Garisi, medyo nakaiwas-iwas na ako. So, to me, he's a very competent doctor. Sandali, tignan ko lang yung gabay sa kalusugan. Ilan na bang subscribers ni Doc? So, nagsalita ang isang competent authority, doktor. Sabi niya na, in my 30 years experience, more than 30 years experience as a medical doctor, alam ko kung ang isang tao is there is something wrong in his health, sabi niya. Gabay sa kalusugan. So siya ang unang nakapansin. Namamaga ang mukha, discolored skin, hinihingal pag magsalita, so teary eyes. So ito, competent medical doctor, nag-advise na magpa-check up ang Pangulo. So after that, nasundan ng bleeding gums. So, kumusta ang palasyo? Meron ba silang Article 7, Section 12, Constitution? Ang taong bayan may karapatan na malaman ang kalusugan ng Pangulo. Oh, meron bang competent doktor sa palasyo na nagsabi tungkol sa kalusugan ng Pangulo? Wala. Sino lang nagsabi na okay ang kalusugan? Isang abogada. Si Attorney Claire Castro nagsabi na okay ang kalusugan niya dahil nagtatrabaho, nag-meeting kami. So, sino ang paniwalaan ng taong bayan? Si Dr. Garisi na more than 30 years ang experience niya, o si Attorney Claire Castro? Tapos nagsasabi niya na fake news peddler. So, inaakusahan ba ni Attorney Claire Castro si Dr. Garisi na fake news peddler fake news peddler si Dr. Garisi? Ganun ba yun? So, gusto ba niya na ine-expect ba ni Attorney Claire Castro na paniwalaan siya ng taong bayan, yung sabi niya na ito, gabay sa kalusugan Dr. Garisi, 172 followers. Maraming nanonood ako palagi sa kanya. So, sino ngayon ang nagpapakalat ng fake news? Sino ang mas paniwalaan? Ang abogada na spokesperson o yung doktor na nagsasabi na there is something wrong sa kalusugan ng Pangulo? Okay. Idalangin, yes. I agree. Idalangin. Kaya lang, paano kami manalangin kung hindi namin alam kung ano ba talaga ang kalagayan? Again, Article 7, Section 12, karapatan ng taong bayan na malaman ang kalusugan ng Pangulo. Magsabi po kayo kung ano ba talaga para maipagdasal namin. Ano bang sakit niya? May sakit siya? Wala. Kung ang doktor magsabi na wala siyang sakit, di wala, tumigil na kami. Kaya lang habang wala pang official pronouncement ng doktor ng Malacanang tungkol sa sakit ng Pangulo, ang speculation magpapatuloy. Yan lang po ang aking Magbasa tayo sa mga comments. Josepena Sales, hindi maalis sa tao ang sumama ang loob dahil sa mga ginagawang pagpapahirap sa Pilipino. Armando Aviles, mamatay kung mamatay, bakit ipagdasal pa? Huwag naman. Tagal ngayon, nainip ng taong bayan. So, ako ay willing na ipagdasal ang Pangulo. Fransky Antoy, halos lahat ng nababasa ko sa mga comments about kay BBM, gusto na siya mamatay at walang kwentang presidente sa buong history ng Pilipinas. Huwag naman po.
ipagdasal po natin ang ating Pangulo. Utos ng Panginoon, love your enemies and do good to those who persecute you. So, challenge sa Malacanang, let a medical doctor, family doctor ng Pangulo, magsabi kung ano ang kalagayan niya para makapagdasal kami. Itong si Congressman Abante is man enough to go to us, shake our hands all ng kaming bawat isa, kinamayan niya kami, thanked us, sabi niya sa amin, maraming salamat sa inyo sa pagpunta nyo, ha, salamat, ha, ayun lang sinasabi niya, salamat sa pagpunta, ha. Oy, ikaw Boss Dada, ang laki mong tao, ikaw ang pinakamalaking vlogger na nakita ko, sabi niya. Ganun po ba? Sabi ko si JG Guevara po, malaking tao din yun. Pero ang laki mo, ha, sabi niya, ikampanya nyo ko, ha, sa mga subscriber nyo. Doon ako medyo, ha. Grabe naman to. Ikakampanya kita? Sige na. Well, ito, in all fairness, kasi ako, ang impression ko sa Congress, buwisit sila. Ang impression ko, parang, grabe naman to mga to. Lahat na lang kalaban. Si Paduano laging galit. Si Paduano lagi talaga siyang galit. Kahit wala naman siya dapat ikagalit. Pero, ganun na pala talaga siya pag nagsalita. O hindi ko alam kung pinaglihi ba siya sa sama ng loob. Pero pag nagsalita talaga si Congressman Paduano, kahit siguro umu-order siya ng pagkain sa kantin, para siyang galit. Hoy! Hoy! Dalawang kanin at saka 3 ulam. Lagyan mo na maraming sabaw, itapings mo. Parang ganun si Paduano. Para si Paduano yung lolo mo na putay na wala ka namang ginagawa, dahan-dahan ka na nga naglalakad, pag napatingin ka sa kanya, tatadyakan ka. Ganun si Paduano. So ako, nung nakikita ko siya, parang normal na kay Paduano. Parang hindi naman siya naninindak. Ganun lang talaga siya magsalita. Oo, ganun talaga siya magsalita na. Hoy, ikaw, sino ka ba? Ano ka ba niya? Ba't bulong ka ng bulong? Umalis ka dyan, abogado ka pala, hindi ka tumupo dyan, doon ka sa likod. Bilisan mo, lumayas ka na dyan. Ganun siya. Oo. So ito naman si Abante, nakita ko yung pagiging pastor pa din niya somehow, kahit na syempre separation of church and the state, 'di ba? So pag nandiyan ka, mambabatas ka, hindi ka pastor, 'di ba? Tama? So talagang ine-expect mo na si Abante pag nandiyan sa Congress, hindi niya suot yung kanyang abito. O sa talagang congressman siya, gigisahin ka talaga niya. And he will kumbaga try everything na magagawa niya para palabasin niya din yung the best mo. And ang galing dito ni Joey De Vibre. Palakpakan. Talagang panay ang suntok ni Abante, panay offensive ni Abante, pero si Joey De Vibre stood her ground, and I think yung naging outcome netong hearing kanina, we earned the respect of the congressmen. Feeling ko, nakita ng mga congressman na sobrang gagaling, sobrang tatalino talaga ng mga DDS vloggers. At nabilib siya kasi ang dami nating mga followers, ang lalaki ng mga channel natin. Nabilib siya mga bossing. Nabilib siya enough para sabihin niya, uy, kampanya niyo ako sa mga subscribers niyo, ha. Mga followers ninyo, ha. Punyeta kayo, ha. Alam mo, sa totoo lang, nakita ko dito sa mukha ni Congressman Abante na somehow siguro talagang palagay ko ito iniisip niya, putangin na tong mga hayop na to ang gagaling. Putangin na tong mga to ang gagaling talaga ng mga DDS supporter. Tapos biglang ini-interview nila si Pebbles Cunanan, pukin ang ina niyan, parang tanga. Putangin na niyan, parang kagaguhan lahat ng pinagsasasabi dun. Lahat ng sinabi niya dun, hearsay. Tapos nakita mo, ipinost yung picture na kasama lahat ng mga nandoon, na si Trixie nandoon din si Joey. Nandoon din si Tio Moreno, pero yung dalawa nandoon, iniiwas niya. Nakita mo na talagang ang target niya, si Harry Roque lang. At alam mo na may utos sa kanya. Alam mo na inutusan siya na targetin si Harry Roque lang.
Bakit? Bakit? Puta ina, matindi ang istorya na yan dyan sa Hong Kong. Ang dami pa nangyaring kabulastugan dyan sa Hong Kong na trip nila na yan. Hindi ako kasama noon, umuwi na kami before pa mangyari yun eh. Kasi galing din kami ng Hong Kong noon, we were there 2 weeks. Tapos, pauwi kami, kinaumagahan, merong maisog sa Hong Kong, hindi na kami nag-extend. Kasi balita nga namin, may something-something, yung mga paksyon-paksyon dyan sa Hong Kong. So, umuwi na kami, bahala na kayo dyan. So, sila yung sumunod na batch ng maisog. Nauna kasi kami nagmaisog eh. So, yung batch nila na maisog, yun yung nagkaroon ng problema at yun yung nagkita-kita sila. O, yan yung nagbigay pa si Maharlika sa kanya ng pamasahe papunta dyan. Oo, so parang ito kung makikita mo yung istoryahe ni Pebbles kanina, makikita mo na ang target niya talaga si Harry Roque lang kasi yung mga kasama na nandiyan dyan, pwede niya nang ipin eh, na yung mga nagkita-kita dyan, nag-usap-usap tungkol dun sa pulburon video. Oo, yung nagkita-kita dyan, nag-usap-usap tungkol sa pulburon video, malupit yan. O di ba pwedeng, gano'n, nasabi ni Roque magpapabagsak siya ng gobyerno. So itong meeting nyo na to, kung paano pabagsakin ng gobyerno. Nandoon si Joey at saka nandoon si Trixie. Nandoon din sila sa picture. So kasama kayong dalawa. Pababagsakin yung gobyerno, pucha, rebellion. Di ba? Pero, pag dinali ni Pebbles yung dalawa, puta mabibisto siya. Mabibisto siya na yung istorya niya kanina hindi totoo. Kaya sabi niya, sinalba niya yung dalawa. Sinalba niya yung mga nasa picture. Hindi, actually, yung mga nasa... Si Glenn Chong, nandoon din eh. Nandun. Katabi ko din si Glenn Chong. Niligtas niya si Glenn Chong, niligtas niya si Maharlika, niligtas niya si Joey at saka si Trixie. Pinuntirya niya lang si Harry Roque. Bakit? Hindi siya pwedeng kanain ni Harry Roque dyan mismo sa hearing niyan kasi nagtatago nga si Harry Roque ngayon. Kung ito kinana niya, si Trixie at saka ito si Joey, pag nagsalita dyan, didepensahan nila yung sarili nila, mapapahiya siya dahil ang daming lihim ng kupal na yan eh. Nung dyan sa Hong Kong issue na yan eh. So kaya ang target talaga nila, ang target ng siguro inutos sa kanya ng boss niya kung sinong boss nung tungaw na yan. Alam niyo naman siguro kung sino, di ba? Inutos sa kanya, kanain lang talaga si Roque. Para saan? Palagay ko ito ako, nagbibigay lang ako ng assumption. Ang assumption ko is, para lumabas, according to his testimony sa Congress na, na destabilizer ito si Harry Roque, siguro in the hopes na yung kanyang, asylum, diyan sa The Hague or sa Amsterdam ay maantala or hindi ma-approve dahil dito sa mga ito. Pero hindi nila alam, baka dahil lalo dito, baka lalong ma-approve yung asylum ni Harry Roque. So ganun yung nangyari. Yung istorya ni Pebbles, walang kakwenta-kwenta yun. Puta, alam mong talk shit eh. Alam mong puta, usapang bangag lang eh. Walang kwenta ako, para sa akin, walang kwenta eh. Putang ina. Tuwan-tuwa yung mga pulahan tanga. Alam mong alam mong galawan na alam nila pare-pareho. Pucha yan, out of the blue, biglang pumunta ka doon sa Congress, hindi ka naman imbitado. Tapos may affidavit ka, yung affidavit mo hawak noong taga-Congress, binabasa, tapos ikaw, inaano mo na lang. Again, hindi ko inaano yung hindi ko sinisiraan yung Tricom. Ang sa akin lang, yung part na yun nung dyan kay Pebbles, hindi ko masyadong hindi ko kakagatin yan. Hindi yan magiging ng traction kahit ilang ibalitaan yan gaano katagal. Galing ba naman yung yung source sa tatanga-tanga at walang kwentang tao, dating addict, Diyos ko po. Utay na, paano mo pakikinggan yan? Nakita nyo naman kung gaano kagagaling yung mga Duterte supporters. Amid Paglinawan, Trixie Cruz Angeles, putang ina yan, si Joey Di Bibre, sila Coco Loco, yung mga nandoon. Ako nga lang ang patapon dun eh. Kaya siguro hindi na rin ako kinausap ng Congress. Sabi, putang ina to, mapapahamak lang tayo sa busdada na yan. Ang lakas pa kumain. Pagbigay natin ng pagkain, putang hindi pa lumalapag, ubus na kagad. Pag kinulong natin yan dito sa Congress, putang ina, kulang ang 10 kabang bigas dyan.
Ito pa yung ibang mga nangyari mga bossing. Ayan yung kay Joey, di ba? Eto. Panoorin naman natin itong isang pangyayaring to. Only man who's ever made me cry. Sir, mag-sorry ka sa akin. I'm sorry. Di ba? Nagsorry na si Kong Abante. Ang mabait naman si Kong Abante. Hindi ba? She's like that. Ang ganda ng namin ni KLC. Ayan, meron kaming green ribbon. Yan ay Inday Sara ribbon. Hindi ba? Nag-sorry. The only man who made me cry, sabi ni KLC. Tapos nandiyan dyan si Abante. Sabi ko nga sa inyo, I think somehow this series of hearings, napansin, nakita ng mga congressman na the DDS, the Duterte-aligned supporters, vloggers, are really somebody. They're all intelligent. Pakinggan natin lito. Sir, only man who's ever made me cry. Sir, mag-sorry ka sa akin. I'm sorry. I will never allow any lady to cry because of me. But you already did. I never expected that. I'm sorry again. Bye, sir. Di ba? Palakpakan natin. Sabi naman natin dito naman sa channel natin, pag tama palakpakan, pag maliban natin Maraming mga pointers na binitawan si Congressman Abante doon na medyo hindi natin gusto. Okay lang, sabi nga niya, okay lang yan kung hindi tayo nag-agree sa isa't isa. Paminsan-minsan, ayos lang yan, ganun talaga buhay. Pero wag tayo magbabastusan. Yun yung kanyang pinupunto dito. And napakaganda nung ginawa niya kasi siya lang amongst all the congressmen dyan sa hearing na yan na pumunta sa amin isa-isa, thanked us for coming, and nagpunta kanila Joey, sabi niya pa kay Joey, wag mo na akong ibabash ha. Yun yung usapan nila. Sabi pa ni Joey sa kanya nung sinabi na wag mo ako ibabash ha. Sabi ni Joey, tingnan natin. Yun ang sagot ni Joey. Tapos, we're all chummy-chummy na after. Parang sabi ko somehow yung professionalism ng mga congressman, naramdaman ko, and sincere naman sila. Alisin ko na yung fact na, kasi marami nagsasabi, naku, ano yung mga yan? Bayad dyan mga yan ni ganito, ni ganyan. Ayokong isipin yung part na yon. Kanina, nandoon ako and I was a witness I witnessed how in fairness naman kay Abante, medyo kapag may pagkabastos siya kapag nag-i-interpolate. Pero after the interpolation, nakasakit siya ng damdamin, nasaktan din yung damdamin niya. Dito, siya ang sugatan talaga kanina. Oo, tinatry niyang taga-tagain si Joey De Vibre. Ang kapal ng balat ni Joey. Hindi niya na sugatan. And sugatan kanina si sir. Usually pag sugatan, 'di ba? Tatry ka pa niyang tambangan Hindi, tumayo na siya, nag-concede na siya. Pumunta siya sa amin, thanked us one by one, and pinakita niya na this is all just part of the job. So, thank you very much Congressman Abante. Ito, talaga to. Sincere ako. Thank you talaga, Congressman Abante. Kasi kahit kupal ka sa paningin ko nun, pinakita mo kanina na hindi ka masyadong kupal. Kupal ka lang kapag ka nag-i-interpolate ka. Kupal ka lang kapag ka nag-cross-examine ka. Pero, mabait ka rin naman pala. So, thank you very much, sir. Congratulations sa iyo dahil somehow wala ako talagang respeto sa iyo sa totoo lang. Wala akong respeto sa mga nakikita ko sa Tricom, Quadcom. Galit din ako sa iyo. Pero sa nakita ko sa iyo kanina, yung up close and personal, nakita ko sir na maayos ka naman pala at mali ako sa pagkakakilala sa iyo. In that sense, congratulations sa iyo.
Congress, ano lang po, isang paisa lang. Baka naman pwede. Meron lang kasi akong pinaka-paboritong part dito sa hearing na baka naman pwede kong reaction na react lang naman to. Hindi ko naman sinasabing pangit, baduy yung ano ninyo. Nakita ko po talaga kanina na ito pong Sir Johnny Pimentel, si Congressman Johnny Pimentel, nakita ko kanina, he's less grumpy and he's making everybody speak. Tapos hindi na sila masyado yung kailangan I acknowledge ka muna. Bago ka magsalita, you need to be acknowledged first. Kasi si Acop talagang consistent siya na Si General Acop, si Congressman Acop, consistent siya na parang yung lolo mo talagang masungit, wala ka nang ginawa matino. Tangin na kahit first honor ka, ayaw niya. Pucha, pagka nagdala ka ng mga kaibigan mo, ito po yung mga kaibigan ko. Putang na, sino yung mga demonyo yan? Palabasin mo sa bahay yung mga hayop na yan. Ayoko sa kanila. Ang gusto niyan, ang mga ang mga kaibigan mo, mga kirubin, mga anghel, mga anak nila Santo Papa, ganyan. Ganon kalupit. Si Acop talagang very strict siya. You wait for the honorable chair to acknowledge you. Ganon siya. Mas marunong siya kay Pimentel. Pero Pimentel handled the hearing kanina, even if nagsasagutan na si Abante at saka si Joey, at minsan hindi na siya na-address ng Mr. Chair, pinabayaan niya yung malayang diskurso at matalinong conversation. So bibigyan ko din ng pasadong grado si Representative Johnny Pimentel. Ang mahal lang talaga ng relo niya. Utang ina, pag nakikita ko yung pag nakikita ko talaga yung rose gold na,